Hello! Kamusta? Maraming salamat po sa panunood mo ng video na to. O, sa pakikinig. Okay po, kahit po medyo pagod, walang tulog, ganun, kulang sa tulog, paos, ganun po talaga naglilingkod sa Panginoon. Kahit na halos sa araw-araw ay busy, nag-aaral pa po. Kasi siyempre aral pa rin po ng aral kahit na tayo ay nagtuturo or nag-share ng mga salita ng Panginoon. Ano po? So, sige po, dadako na tayo sa ating message ngayon. At masaya po ako na nandito po ulit tayo, na patuloy na nakikinig at nag po sa Panginoon ng mga salita niya. So, ang atin pong title ng message ngayon ay Ang Dila. Ayan. Ang ating verses ay makikita sa James or Santiago. Sa verse 1 po, ay babasahin ko Okay. Sabayan niyo po ako kung nandiyan ang Bible niyo. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. So, dito po ay, di ba, ang totoo naman po talaga, kasi kahit po sa pagtuturo sa mga bata, ay ganun po kahirap. Dahil alam po natin ang mga bata medyo may kakulitan, medyo malikot. Kaya kung tayo po na mga nagtuturo ay walang control, walang disiplina sa ating sarili, baka po makasakit tayo ng mga bata at hindi tayo magtsatsaga na turuan, lalo na po yung maiingay at malilikot, di po ba? So, alam po natin yan. At ganun din po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Pagtuturo po ng magandang balita ng Panginoong Diyos ay hindi po ganun kasimple. Actually po, lahat pwedeng magturo. Pero yun nga po ang sinasabi na kung wala tayong control at disiplina sa ating sarili, ay hindi po tayo bagay na magturo ng salita ng Panginoon, dahil makikita po kung hindi po natin kontrolado ang ating sarili, kung tayo magagalitin, makikita po ng lahat ng tao sa paligid natin. Tapos nagtuturo tayo ng banal na kasulatan, ng magandang balita, tapos sa buhay po natin, hindi natin kayang kontrolin. So, mapupulaan lang po tayo. So, kaya po yun sinasabi na hindi pwede. Pero kung tutusin, pwede lahat. Kaya lang, may kondisyon, kailangan disiplinado ka, kailangan kontrolado mo sarili mo. Diba po? Makapagpigil tayo. Okay, sa second verse ay, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So, yun na nga po yung sinabi ko, na kailangan marunong tayong magpigil sa sarili. Kasi, kung nagtuturo po tayo, kahit po yung ating pamilya, at sinasabi natin na nagtuturo tayo ng magandang balita ng Biblia, ng salita ng Panginoong Diyos, tapos sa ating pong kapaligiran, sa ating pamilya, hindi na nila nakikita na nagbabago tayo. Ano pong iisipin ng pamilya natin? Sila po ang unang makakapansin kung tayo po mismo ay nagbabago sa ating sarili, di po ba? So, sa verse 3 po, kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Sa 4, tingnan ninyo ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto o sa pamamagitan ng napakaliit na timon. So, totoo naman po yun, di ba? Yung pagdating sa kabayo, pag yung sumasakay dun sa kabayo, ay may kinakabit sila dun sa bibig para alam nila kung paano ibabaling. So, mabuti pa yung kabayo na train, di ba? Ganon din yung barko, na ibabaling ng piloto o ng kapitan ng barko kung saan niya gustong papuntahin yung So, ibig po sabihin, kontrolado ng mga piloto yung kanilang mga sinasakyan. So, dito po sa verse 5, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan.
Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. So, yung dila po ay napakalaki ng nasasakop. So, pag tayo po ay nakakapagsalita na hindi maganda sa ating kapwa, ang una-una din naman po kasi na pag hindi natin kontrolado yung sarili natin, yung dila natin, yung bibig natin, at basta bara-bara na lang tayo kung nagsasalita, ang una-una po nating nasasaktan at nabibigyan ng hindi magandang resulta ay ang sarili natin. Kasi pag ang napaka-ano po niyan, napaka-powerful po na salita. Alam po natin yan dahil ang ating mundo at tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos, halos lahat sa salita lang. So, very powerful po. So, kailangan po ang dila natin ay iingatan po talaga natin para hindi po tayo nakakasakit sa kapwa natin, sa pamilya natin, lalo na sa sarili natin. Kasi po, ito po yun kailangan pong ingatan natin, dahil po kahit na mga biro lang. Alam mo naman natin or alam natin ang kaaway, laging nakikinig yan. Dahil sa lumalabas sa bibig natin, yun ang pinakikinggan nila. At yun ay pag nagsalita tayo ng hindi maganda, ang una-unang aani nun ay ang sarili natin. Sunod ay ang mga nakapalibot sa atin. Sino ba nakapalibot sa atin? Ang ating pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at lahat ng nakakasalumuhan natin araw-araw. So yun po ang pinakamatindi doon. Pag hindi natin pinigil ang ating dila dahil ang salita ng ating dila, ng ating bibig ay napaka-powerful po. So yun po ang kailangan ng Panginoon na tayo ay disiplinahin. Hingiin po natin sa Panginoon na disiplinahin tayo. Dahil pag hindi po natin na-disiplina ang sarili natin, alam po natin na nakakasakit tayo. Dahil once po na nakasakit na tayo, na nabitiwan na natin ang salita, hindi na po natin mababawi. Karamihan po sa taong nakakarinig ay tumatatak na po sa isipan. So tayo po bilang mga Kristiyano, kailangan po nating disiplinahin nating sarili. Kasi po, napakalaking kasalanan din na basta na lang tayo bara-bara sa ating bibig na wala tayong control. Kasi kailangan pong hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na baguhin yan. Tulungan tayo na disiplinahin yan. Wala pong isang ibang makakaturo sa atin at wala pong ibang makakatulong sa atin na disiplinahin ang ating sarili kundi ang Panginoong Diyos lang. Excuse po, medyo pause po ako dahil medyo maghapon na nagsisharing. Okay po. Ay ganun po ang nais kong sabihin at iparating sa ating lahat na tayo po ay magpigil dahil kagaya po ng apoy, ang dila natin ay parang apoy. Pag pumitik ang ating dila, kailangan po ay alam natin kung anong lalabas dyan. Kailangan po ay kontrolado natin yan. Dahil kung hindi, sarili po natin ang unang-una ang masasaktan natin. Dahil pag nagbiro tayo, ang kaaway po nakikinig. Yan lang po ang binabantayan ng kaaway, ang dila natin. Dahil lahat po ng lumalabas sa dila natin, pag masama, mangyayari po yan. Dahil alam po ng kaaway kung paano gagawin. Pero pag mabubuti naman po ang lumalabas sa dila natin, lahat po ng kausap natin, ang nakapaligot sa atin, ang ating sarili, ang ating pamilya, ang mga minamahal natin, tayo rin pong lahat ang aani ng lahat ng magagandang salita na lumalabas sa ating dila. Okay po? Lahat po ng salita. Kung meron pong malikot, sasabihin mo na sa halip na ikaw na makulit ka, hindi po. Sasabihin natin, ay, ang bait-bait mo talaga, bait-bait ka talaga. I-reverse psychology po para walang masaktan. Okay? Maraming salamat sa pakikinig at sa panunood. See you po on my next video. At kung may prayer request po, please, lalagay ko yung email address ko at yung Facebook ko. At salamat po sa lahat. At saka kung meron pong mga gustong itanong, please po. Nandito lang po ako para tugunin ko ano mga katanungan. Maraming salamat po. God bless and good day sa ating lahat.